Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Panginoon, aming Diyos, muli ay salamat Panginoon sa pagkakataon na ito na muli ang iyong mga salita ay mahahayag sa amin, sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo na ang iyong mga salita ay gawing malayang makapasok sa aming mga puso at kaisipan. Maunawa namin ang iyong ituturo sa amin, Panginoon. At ganoon din, maging kalakasan ito ng aming buhay, pananampalataya, ng aming espiritu, at sa paglago namin sa inyong biyaya at kaalaman. At maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, ang aking malaking bato at aking manunubos. Amen. Okay po. Good morning po sa ating lahat at parang sa kauna-unahang pagkakataon, I think this year ay mayroon tayong halos magdamagang ulan kahit papatak-patak lang ay naginhawahan yung ating mga katawan. At that reminds me din, kani-kanina lang, of the promise of the covenant of God to Noah na hindi niya na muling papabahain o gugunawin ang daigdig sa pamamagitan ng tubig at ng baha. Kahit pa may mga baha sa ilang mga part ng ating lugar. At even yung aming kwarto, kanina habang ako ay nagra-wrap up noong sermon, tumutulo yung bubong. Ang aking panalangin nawa ay masustain. Buti mayroong timba na andoon. Maliit lamang po, don't panic. At kaunting tulo lang yung aking nakikita. After 8 years ng bahay, kahit pa paano ay tama lang na, hindi, may mga kailangang i-maintain na sa bahay. Anyway, ang atin pong sermon ngayong umaga, kaya po ako nagkaroon ng ganoong mga introduction ay upang mais up dahil ang ating sermon ngayong umaga na actually ay nai-sermon ng atin pong pastor na si Reverend Noli Malabuyo noong June 12, 2022 ay isang very extensive at very important, likewise, na sermon na pwede nating matutunan at makapasok sa ating kaisipan. Mga kapatid, matapos po ng mahabang serye ng sermon sa paksang patungkol doon sa church o sa iglesia na halos tumakbo sa halos 4 na buwan ng atin pong pananambahan tuwing umaga, ay mag-uumpisa naman po muli tayo ng panibagong serye ng sermon ngayong araw na ito. At patungkol naman ng ating sermon or yung ating series of sermons doon sa God's covenant with man. At for the remaining weeks at Lord's Day, ito pong topic na ito about God's covenant ay atin pong matututunan at mapagbubulayan or mamemeditate. At first time din mangyari na halos sa mga sermons na akin pong na-deliver sa congregation ay isa ito sa pinakamahabang intro. Why? Because covenant is not easy to digest and to learn. Unang-una, palagay ko. And that's why Pastor Noli puts premium and labor upang ito ay ipaliwanag bago tayo pumunta doon sa 3 sermon points. Kaya nga po, bago natin pasimulan ng sermon, marapat nating pag-aralan po muna ang doktrina patungkol sa biblical covenants upang pag dumating tayo doon sa headings ng ating sermon ay meron na tayong kaunawaan patungkol sa covenants o sa kasunduan o sa ibang wika ay tipan ng Panginoon sa tao. Ano ba ang biblical covenants? May kahalagahan ba ito sa atin bilang church o bilang mananampalataya? Biblically, there are 6 or 6 na major covenants.
Ang covenants na ginawa ng Panginoon kay Adan, kay Noah, kay Moses, kay David, at maging doon sa New Covenant under ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagbalangkas o yung framework ng lahat ng kasaysayan sa Biblia ay nakapattern or nakabatay sa 6 na mga covenants na ito. Kung papaano ang ating dakilang Diyos ay nagligtas sa kanyang bayan mula sa kasalanan. At naka-anchor sa mga covenants na ating tatalakayin magmula doon sa pagkakasala ni Adan at matatapos doon sa buhay, sa kamatayan, sa pagkabuhay na maguli at pagpanhik sa langit at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Doon po umiikot yung covenants na atin pong pag-aaralan ngayon at maging sa mga susunod na Lord's Day. Maaari din po nating i-classify ang mga covenants na ito sa 2 pangunahing kategorya or covenants. Ang una ay yung tinatawag natin sa ating doctrine na covenant of works, kasunduan sa paggawa o sa gawa, kung saan isinasaad sa Biblia ang kalagayan ni Adan bago siya magkasala. At ikalawa ay ang tinatawag namang covenant of grace or yung kasunduan or yung tipan according to doon sa biyaya ng Panginoon na nauukol naman matapos na magkasala si Adan at Eva. Ang covenant of grace, kung atin pong titignan yung isa sa mga covenants na ito, yung covenant of grace, ay mayroon din pong 2 pangunahing kaurian or yung category. If you have your own notes, pwede nyo pong isulat dahil baka sa dami ng babanggitin kong covenants ay baka sabihin natin napakarami nga talagang covenants ng ating Panginoon. Pero it's good, it's always a blessed thing to learn about covenants. Kaya nga po itutuloy ko, mayroon pong 2 uri or kaurian or category ang covenant of grace. Una ay ang tinatawag na Old Covenant mula sa pagkahulog sa kasalanan ng unang Adan hanggang sa pagkakatawang tao ni Kristo. At ang New Covenant naman ay magmumula sa kapanganakan ni Kristo at sa mga sumusunod. In the New Covenant, Christ fulfills all the provisions and promises God made to His chosen people in the Old Covenant. This is why He declared to His disciples doon po sa Matthew 5:17, ang sabi po ng ating Panginoong Yesus, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." Marami pong mga Reformed theologians ang nagtuturo din naman ng doktrina na tinatawag, again, write it down, covenant of redemption. Ano po ito? Or yung covenant of peace na sinasabi sa Zechariah 6 verse 13, na kung saan ang mga persona ng Holy Trinity, which is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, ay nagkaroon din ng kanilang divine na kasunduan sa kaligtasan bago pa lamang nalangin ang sanlibutan. And we can further explain this, that the Father decreed to save His chosen people. And then the Son was anointed by the Father to accomplish this salvation through His incarnation, through His death and resurrection. And the Holy Spirit then applies all the benefits of the Son's finished work to the Father's chosen people. Doon umiikot yung covenant of redemption. Kasunduan po nila ito.
divine agreement or tipan ng Panginoon, ng Holy Trinity, alang-alang sa kanyang mga hinirang. The covenant of redemption ay marami pong batayan mula sa banal na kasulatan. At ito rin ay atin pong ilelabor. Ang kasunduan sa pagitan ng Ama at ng Anak ay matatagpuan doon sa Psalms 2:7. At ang buong narrative ng Psalms 110, kung inyo po itong mababasa, there you can see yung kasunduan ng Ama at ng Anak, o yung tipan about the covenant of redemption. Hindi lamang po doon matatagpuan ang covenant na ito. Kung papansinin din natin ng Luke chapter 1 verse 35, nabanggit ang gawa ng Espiritu Santo sa pagdalagay sa anak sa sinapupunan ni Maria. At ang pagtatalaga kay Kristo ay kanyang ministeryo, at matatagpuan naman po ito doon sa Isaiah 11:12 and Isaiah 61 verse 1. And also sa Luke 4:17-21, makikita natin dito yung sacrifice ng ating Panginoong Yesus. At ganoon din sa Hebrews 9:14 ay kinapapalooban ng covenant of redemption na atin pong matututunan. Ang banal na Espiritu din po ay evident noong si Jesus ay nabautismuhan. And that was in Matthew 3:16-17. Yan po ay ilan lamang sa mga batayan sa pagkakaisa ng banal na Trinidad para sa kaligtasan. Ang doktrinang ng covenants ay unang naituro ng mga church fathers. Hindi lamang ito new sa isang Reformed church in the modern days, no? Ang covenants, ang doctrine of covenants ay unang naituro ng mga early church fathers. Subalit ito po ay nawala. Maaring hindi naging popular or maaring nireject ng ilang mga iglesia noong medieval times. Sa 16th and 17th century po, mga kapatid, ang mga reformadong Protestants ang nagpagalaganap muli ng doktrinang ito na itinuro din naman ng mga apostles at ng mga early churches. Pinag-aralan nilang mabuti ang New Testament teachings of Jesus at ang kanyang mga alagad patungkol sa doctrines of covenants. Kung kaya sa atin pong kapanahunan, ang Reformed theology ay tinatawag ding covenant theology or vice versa. Marami man pong katawagan, maraming uri or classification na tayo ay matututunan or narinig kanina patungkol sa covenant. Marapat po natin kasing matutunan ito dahil ito ay may malaking kahalagahan sa atin bilang mga mananampalataya at bilang iglesia. At ang tanong, ano ang covenant? Ang salitang covenant po ay mayroong pagkakakinanlan sa ating Biblia na tinatawag na Old Testament at New Testament. Ang salitang testament or kasunduan or tipan ay hango sa salitang Latin na testamentum. At ang kahulugan ay walang iba kung hindi covenant. Ginamit ang salitang ito sa halos 300 ulit sa Old Testament at mahigit or more or less 30 na times doon naman sa New Testament. Ayon kay Ligon Duncan, isang Reformed pastor, and I quote, sabi po niya, God's covenants with man simply as a God-initiated binding, living relationship with blessing and obligations.
So ulitin po natin, ang covenants daw po ayon kay Ligon Duncan ay God-initiated. It is binding. It is a living. It is living. It is a relationship with blessings and obligations. May ilang mahahalagang, sabi nga ay elemento or elements ang covenant ng Diyos sa tao. Una, ay ang kasunduan ay sa pagitan ng dalawang panig o sa pagitan ng dalawang partido. Sa konteksto ng covenant, ang panig na ito ay sa pagitan ng Diyos at ng tao. Datapwat ang Diyos lamang ang may karapatang magpatupad ng kasunduan. Ikalawang elemento ng covenant ay mayroong tinatawag na covenant head. Ano po ba ito? Tao na siyang magre-representa sa lahat ng kanyang lahi. And thirdly, ang kasunduan or ang covenant ay may kondisyon na ito po ay ang pagpapala kung masunod ang kasunduan at sumpa kapag naman ito ay hindi nasunod. At ikaapat, mayroong tanda at selyo or sign and seal upang pagtibayin ang kasunduang ito. At panglima, ang pagpapatibay ng kasunduan ay ipagdiriwang kasama ng isang piging o salo-salo. And let us expound this even further. Upang mahigit nating maunawa ang elemento ng covenant, ay makikita din natin sa kasunduan sa pagitan ng dalawang tao. Let's take for example ang halimbawa ng kasunduan sa pag-aasawa. Mas ito po yung concise and very brief na or kompletong kasunduan na mayroon tayong nag-e-exist sa ating kalagitnaan ngayon. Kasunduan sa pag-aasawa. Again, una, ang dalawang partido ay ang lalaki at babae. Sila ay nagkaroon ng tinatawag na tipanan. Kaya po meron tayong lumang salitang binabanggit ng mga magulang natin na meron ka bang ngayon ay boyfriend o girlfriend. Nung araw kung tawagin ito ay katipan. So mas malalim at mas maganda ang kahulugan. Hindi lang kaibigan, katipan pa. Pangalawa po, ang lalaki ay ang covenant head sa isang kasalan. Sa isang marriage, ang lalaki ay covenant head. Hence, kaya po yung mga apelyido nila ay dinadala ng kanyang asawang babae at ng kanilang mga anak. O ang covenant head ay ito po yung pangulo ng kasunduan na magre-represent sa kanyang bubuiing pamilya. And thirdly, kinukumpirma ng lalaki at ang babae ang kanilang kasunduan sa pamamagitan ng kanilang mga pangako sa isa't isa. Kung sila ay makatupad doon sa kanilang sinumpaan na sila ay magsasama till death do us part, ay matatamasa nila yung blessings ng pag-aasawa. At kung hindi naman sila makatupad sa kanilang tipanan, the marriage will suffer. At pang-apat po, ang tanda at selyo ng kanilang kasunduan ay ang singsing at ang pinirmahang kontrata or yung marriage license. At panghuli, ang pinagtibay na kasal ay susundan ng isang piging or ng salo-salo. Di po ba? Yun ang inaantay ng lahat, yung reception. Maliban sa tipan ng Diyos kay Adan, ang Diyos ay tahasang nagpahayag ng kanyang kasunduan sa mga covenant heads. If we will go through the Bible, no? Kanino po yon? Sino po ba yung mga covenant heads? Sila Noah, si Abraham, si Moses, si David, at of course, ang ating Panginoong Jesus. Gaya ng nasusulat doon po sa Genesis, sa account ng Genesis 6:18 and also sa chapter 17 verse 2. And even doon sa Exodus 24:8 and sa 2 Samuel 23:5. Napakarami pong
biblical proof ang covenant heads, ang kasunduan na ito sa mga nabanggit ng mga mananampalataya ng Panginoon. Ano? And even sa Jeremiah 31, 33, and also in the New Testament, Luke 22, verse 20, na sinabi sa lahat ng mga verse na ito, isa yung root praise na ating makikita, na itatatag ko ang aking tipan sa iyo. Gayunpaman, may isang text sa banal na kasulatan o may isang verse sa banal na kasulatan na malinaw ding magpapakita ng tipan ng Diyos kay Adan. Kung ating babasain ang Hosea 6:7, sabi po dito, ngunit ayon hango doon sa ang Biblia 2001, ang sabi po, ngunit gaya ni Adan ay sumuway sila sa tipan. Dooy nagsisagawa sila ng kataksilan sa akin, sabi ng ating Panginoon. And that is why kasama si Adan doon sa kasunduan na ito. Dahil kanya itong inulit bilang example doon sa mga mananampalataya after Adam, no, na sumalansang din doon sa kasunduan na ito. At doon din po sa Genesis chapter 2, verse 15 to 17, makikita din natin ang pangunahing elements ng tipan ng Diyos kay Adan. Una, again, ang dami pong nating titignan na bullets dito. Una, ang Diyos at si Adan ay sila yung dalawang panig. Sila yung magkatipan. Ikalawa, si Adan bilang representative ng lahat ng tao. Ikatlo, si Adan ay makakaranas ng kamatayan sa hindi pagsunod sa Diyos. Subalit, makakaranas din siya ng buhay na walang hanggan kung siya ay susunod. At pang-apat, ang tanda ng kasunduan o ng tipan ay puno o yung punong kahoy ng buhay na siyang buhay na walang hanggan kay Kristo. At panglima, kung si Adan ay makakatupad sa kanyang probation or maipapasan niya yung kanyang probationary period, ipagkakaloob ng Diyos sa kanya ang bunga ng puno ng buhay. Na ito ay nakasaad doon sa Revelation 2, verse 7. The tree of life symbolizes God's gift of eternal life to Adam and all his children if he was able to pass the test of obedience. Doon po sa paraiso, doon sa Garden of Eden, God gave him a perfect body, a soul, and a perfect dwelling place. God gave him the responsibility to work and keep God's garden. And finally, Adam was also responsible to obey yung nag-iisa o yung isang kautusan ng ating Panginoon. At ano po yun? Na hindi nila maaaring kainin ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At dito po natin sisikaping i-meditate ang katotohanan ng salita ng Diyos mula doon sa atin pong sermon entitled The Covenant with Adam. Do this and you shall live. Unang headings, mga kapatid, Adam in the garden paradise of God. We know that all of God's creation was good, was very good, including the first Adam who was created in God's image. He was created perfectly righteous and holy with the true knowledge of God. Sinabi po ito ng Ephesians 4:24 and Colossians 3:10. And God wanted him to confirm him in righteousness. Kaya po siya ay inilagay under probation by the covenant of works. So hindi na malayo sa atin yung covenant of works kasi na-discuss na natin ang definition nito kanina. So Adam was put into a probation under the covenant of works. Psalms
chapter 1, verse 1 to 3, takes us back to Adam in the Garden of Eden. Si Adan ay pinagpala. Siya ay may kagalakan na sa pagbubulay-bulay or sa pagme-meditate ng salita ng Diyos araw at gabi. At siya ay parang isang puno sa tabi ng sapa na nagbubunga ng mabuti sa lahat ng kanyang ginagawa. That's who Adam is nung panahon na siya ay nilalang ng Panginoon. He was a picture of Christ, perfect righteousness and knowledge of His Father. Para sa kagalakan at sustenance ni Adam doon sa garden, ang Diyos ay gumawa ng halamanan sa Eden na magandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ng Diyos ay gumawa ang Diyos ng dalawang punong kahoy. The tree of the knowledge of good and evil at ang tree of life. Ang Diyos ay nalugod sa pagbibigay niya ng napakagandang halamanan upang ang tao daw ay magalak mula dito. In Psalms 23, ito po ay halaman o ito po ay larawan noong halamanan ng Eden kung saan ang Diyos bilang shepherd ay kasama ni Adan. Pinangungunahan niya ito sa masayang pastulan, sa tahimik na daloy ng tubig at doon sa landas na matuwid. But there was one exception to this paradise. They may not eat of the tree of the knowledge of good and evil, or else they should surely die. Sinuway ni Adan ang utos na ito ng Diyos. Naging resulta ay ang pagbagsak sa kanyang probation. At mula ng araw na iyon, nagumpisa ang kamatayan sa kanya. Ang pagbabawal kay Adan na kumain sa punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama ay ang unang tipan ng Diyos sa tao. Ito po ay yung kanina na ating tinalakay sa ating introduction about the covenant of works. Disobey and you will die. At kabaliktaran din naman po, if you obey, you will live. Yun po ang covenant of works. At sa salitang Leviticus, chapter 18, verse 5, do this and you shall live. If Adam successfully passed his probation in the garden, he would have been confirmed in the state of perfect holiness, righteousness, and communion with God. Pareho pong sa kanyang katawan at sa kanyang kaluluwa for eternity. God would have bestowed on Adam and Eve godly wisdom and life to the fullest if they only partook the tree of life. There would be no more threat of the curse of sin and death because of disobedience. An impossibility because Adam would be perfectly holy and righteous kung siya ay sumunod at hindi lumabag sa kautusan ng ating Panginoon. Magiging impossible for him to disobey God dahil ang blessing ng ating Panginoon ay sa kanila. Like Adam, we are all sinners who desire more than what God given us. We are all slaves of the course of this world, the prince of the power of the air, and also the passions of our flesh. Sinabi po yun doon sa Ephesians 2:2-3. These verses refers to God hating world, Satan, the tempter and deceiver, and our sinful desires. Yun po ang naging bunga noong disobedience na ito. When God created Adam, His purpose for him and his children was to be a good
and fruitful steward and guardian of his garden, of paradise where God placed him. Pero hindi po ito ang naganap. Sa ikalawang sermon heading po, ay makikita natin ang responsibility ni Adan na gumawa at ingatan ang halamanan sa paraiso. Adam's responsibility to work and keep the garden paradise. Dahil si Adan ay ang pinuno or covenant head. Again, ibabalik po natin dun sa introduction kanina, yung covenant head, at ito po inyo nang nalaman. Ang lahat ng sangkatauhan ay napasailalim kay Adan. Maipagkakaloob din niya ang perfection sa lahat ng kanyang lahi kung siya ay susunod. Kung maipapasan niya ang probation sa kanya, God's command to fill the earth and multiply. Di po ba? Yun ay makita natin doon sa Genesis 1:28 ay magiging kompletong matutugon. That could have been completely fulfilled. Na magpo-flourish ang tao sa daigdig perfectly. Because Adam's perfect descendants would overflow out of the garden, mula doon sa Eden, palabas into all the earth. The whole earth would then be filled with His glory, because it would be filled with glorious people worshiping Him. The song of the psalmist praising God in Psalm 66 verse 4 would then also be fulfilled. Sabi po doon sa Psalm 66, kaya po ito'y ating inaawit o binabanggit sa atin pong call to worship. Ang sabi po, all the earth worships you and sings praises to you. They sing praises to your name. At kung si Adan ay tumupad sa covenant of works, they would sing and would praise God and worship God perfectly. Not only will the whole earth be full of God's glory, the whole earth, not only Eden, will be God's temple, garden. The Garden of Eden was the original temple of God on earth. God commanded Adam to work and keep. Two words that are used for the responsibilities ngayon noon ng Levitical priest in the tabernacle. Ang sabi doon sa Numbers 4:23, serve. At ang sabi naman sa Numbers 18:7, the Levitical priests should not only serve but to keep the tabernacle, worship ng ating Panginoon. The Garden of Eden is also called the Garden of God in Ezekiel 28:13. It is in Eden when God and Adam would fellowship together, where God would teach Adam His ways, where Adam could worship God. And also Adam could teach yung kanilang mga descendants ng ways ng ating Panginoon. In keeping the garden, He is responsible for making sure that everything is in God's sanctuary is according to God's instruction. He must also guard and protect it from all outsiders, from anything that is not according to God's will, such as when the serpent entered the garden. Subalit, sa pagsuway niya sa Diyos, napawalang bisa ang mga pagpapalang ito sa Kanya. May 4 na paraan o kaparaanan po tayong matututunan sa pangyayaring ito. Again, una, mas naniwala si Adan kay Satanas kaysa sa ating Panginoon. At dahil dito, Adam served and worshiped the ancient serpent rather than God. Pangalawa, hindi iningatan ni Adan ang halamanan laban sa pagpasok ng kasamaan. At dahil dito,
siya mismo ay itinaboy din palabas ng Eden. And thirdly, ang kasiyahan niya sa paggawa or sa pag-iingat, yung work at saka yung keeping doon sa garden, ay napalitan ng isang mahirap at nakakapagod na gawain. Dahil isinumpa ng Diyos ang lupa. Remember? Not only Adam and Eve ang kinurse ng ating Panginoon, kundi maging ang lupa, ang lupain. At hindi lang ito magbubunga ng magagandang mga tanimin at mga bulaklak at halamanan, subalit tutubo din dito ang mga tinik at dawagan, thorns and thistles, according to Genesis 3:17-18. All his days will be of blood, sweat, and tears. This is why also kay King Solomon, sa kanyang pagtatrabaho, kanyang isinusuka in despair ang kanyang gawain. In Ecclesiastes 2:20, ang sabi ni King Solomon, "So I turned about and gave my heart up to despair over the toil or the works or the jobs of my labors under the sun." Ito po ay bunga ng pagkakasala. And fourth, Adam forfeited God's promise of eternal life. Na-forfeit yung kanilang tipanan ng Panginoon. And return to dust in death from where he came. Genesis 3:19. And Adam's vain existence after the fall is also the woeful existence of all his unrepented and rebellious children. The world believes the lies of Satan instead of the truth of God's word. In effect, becoming idolaters. In fact, the rebellious world hates God. Unbelievers do not worship God with God's people in the church, so they are outside of God's heavenly dwelling place on earth. Like Solomon, they work without joy, but only work to enjoy the sinful pleasure of this world. Their toilsome work is marred by corruption, natural calamities, economic disasters, and violence. And finally, in death, their bodies return to dust. Their souls return to God upang sila ay hatulan. Daniel 12:2. All of these afflictions were the result of God's disobedience to God's one commandment. At panghuli, mga kapatid, ang responsibility ni Adan na sumunod sa isang kautusan ng Diyos, Adam's responsibility to obey God's one commandment. Before Adam sinned, he had a real free will. In the sense, free of disobeying and obeying God. Unlike all his descendants, who are sinners by nature from the conception to death and slaves to sin. Adam, in his creation, was not enslaved by sin. Hindi natin yun na-experience dahil namana na natin ng kasalanan na ito sa atin. And also, Adam was not enslaved by sin, not a child of that ancient serpent, si Satan. When Satan came into the garden deceiving Adam and Eve, their focus on the tree of life was diverted to the forbidden tree. Satan made Eve see that, ang sabi ng banal na kasulatan, the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired and make one wise. At yun ang deception. He also deceived her that she could not die if she disobeyed.
Rather, she would be like God who knows good and evil. Hango doon sa Genesis 3:4-6. Adam and Christ were alike in that they were both tested by God through the devil. But Christ, temptation was much more severe. Kung ikukumpara natin sa temptation ni Adam and Eve. 40 days in the barren wilderness, walang makain, walang makakasama, kung hindi ang mga wild beast. So in Romans 5:19, Paul makes a comparison between Adam and Christ. Sabi po doon, for as by one man's disobedience, many were made sinners. So by one man's obedience, many will be made righteous. Both Adam and Christ represented their people in their roles as covenant heads. All people belong to one of these two covenant heads, either in Adam or in Christ. It's according to 1 Corinthians 5:15-22 rather. Lahat po sila ay belong. Lahat ng sangkatauhan ay belong doon sa dalawang covenant heads na ito. In Adam and in Christ. In Adam, all mankind disobey God. And in Christ, all believers obey God. Ngayon, naririnig natin yung mga katagang, si Satanas kasi ang may gawa, kaya ko ito nagawa. Isa itong excuse sa pagiging mga makasalanan. Para tayong si Adana, isinisi ang kasalanan kay Eva. Si Eva kasi ay may gawa nito, kaya ko ito ginawa. At ang babae naman ay ibabalik ang blame kay Satan. We must not excuse ourselves, mga kapatid, with this saying, as if sin is a thing too light or not to take it or seriously. We all sin because we are sinners by nature. Therefore, we are inclined to disobey God's commandment. Yun po ay sinabi sa Romans 7:5-20. And all believers are willing slaves of sin, which leads to death. Romans 6:15-23. Kaya po mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, and CCRC Church, kahit si Apostol Pablo ay nag-struggle din sa kanyang pagiging makasalanan. Kanyang sinabi sa Romans 7:24, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" At sa susunod na talata, kanyang nalalaman ang kasagutan sa kanyang miserableng kalagayan. In verse 25, he said, "Thanks be to God through Jesus Christ, our Lord." Dahil alam ni Apostle Paul na wala siyang sisisihing iba kung hindi siya mismo at sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, lamang siya mapapatawad. Let us praise God for sending His Son who merited salvation for us by being obedient all the way to the cross. To those of you who have faith in Christ, mga kapatid, may God's abounding grace always bring you to awe and reverence and thankfulness before God. And because the perfect obedience of Christ, na hindi nagawa ni Adan, has been credited sa atin, live as those who are godly and righteous before God. Because our Lord Jesus Christ calls you to live holy lives. So andoon po ang susi, yung perfect righteousness ng ating Panginoon. Kaya kahit tayo ay masasabing makasalanan, sinful in the sight of God, it is by our Lord Jesus Christ kung bakit tayo napapatawad sa ating mga kasalanan. In the Garden of Eden, Adam's disobedience against God's covenant of works turned
the God's garden paradise into a lost paradise. On the other hand, but God has promised all His people that when Christ, the second Adam, returns from heaven, He will take us to a more perfect paradise naman. We will dwell in the paradise regained forever. And in that eternal paradise, according to Revelation 21:4, there will be no more tears, death, mourning, and pain. Our eternal existence will only be of joy and blessedness because we will partake. Hindi na yung makasalanang punong kahoy, kung hindi, we will partake the fruit of the tree of life. Finally. At sino po yun? It is our Savior, Jesus Christ. Kaya po, papurihan natin ang ating Panginoon for fulfilling God's eternal plan of salvation as our Savior. Saan? In the covenant of grace. At doon po natatapos yung atin pong sermon. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa kahiwagaan at sa katotohanan ng iyong mga salita. Salamat sa pagpapatawad and also the perfect righteousness ng aming Panginoong Yesus. Na kung hindi dahil dito, ang kasunduang inyong inilatag para sa inyong mga hinirang ay hindi magkakaroon ng perfect fulfillment. Salamat, Panginoon, at ito nawa ay maging iyong kasangkapan sa amin, Panginoon, upang magpatuloy kami sa pananampalataya sa inyo hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.